Maingat niyang ibinaba ang malaking basket sa harap ng malawak na pintuan. Bawat galaw ni Arabella ay tila kinakalkula, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay sa kabila ng malamig na hangin ng gabi na humahaplos sa kanyang balat. Ang bawat patak ng ambon ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Sa loob ng basket, mahimbing na natutulog ang tatlong anghel. Ang kanyang tatlong milagro. Ang kanyang tatlong dahilan para mabuhay, at ngayon, ang kanyang tatlong dahilan para mamatay ng paulit-ulit sa sakit. Si Lucas, si Liana, at si Liam. Napayuko si Ara, hinahayaang bumagsak ang kanyang buhok sa gilid ng basket, na para bang kaya nitong protektahan ang mga anak mula sa mundo. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kumot ni Liana, kasunod ng isa pa, hanggang sa ang kanyang mga hikbi ay naging isang tahimik na ilog ng pighati. Patawarin niyo si Mama, bulong niya, ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Hinalikan niya ang noo ng bawat isa. Inamoy niya ang kanilang balat na amoy gatas, sinisikap na ikulong ang alaala na iyon sa kanyang isipan, isang alaala na kailangan niyang baunin habang buhay. Sa ilalim ng maliit na unan, nakatago ang isang sobre. Isang liham na bas na hindi dahil sa ambon, kundi dahil sa mga luhang pumatak habang isinusulat niya ang bawat salita ng pamamaalam. Siya na bahala sa inyo, sabi niya sa sarili. Tiwala lang, Ara. Mabait siyang tao. Ngunit ang tiwala ay isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang alaala, matalas at masakit na parang bubog. Ang mukha ni Miggy, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat, ang ama ng kanyang mga anak. Ang mukha nito ay malamig, walang emosyon, habang binibitawan ang mga salitang dumurog sa kanyang mundo. Hindi na kita mahal, Ara. Tapos na tayo. Ganoon lang. Walang paliwanag. Walang pagsisisi. Pinilig ni Ara ang kanyang ulo, pilit na iwinawaksi ang nakaraan. Hindi ito ang oras para doon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Muli niyang sinilip ang mga natutulog na sanggol. Ang paghinga nila ay payapa, walang kamalay-malay sa sakripisyong ginagawa ng kanilang ina. Mahal na mahal ko kayo, huling bulong niya. Buong lakas niyang itinaas ang kanyang kamay at kumatok sa matigas na kahoy ng pintuan. 1, 2, 3. Bawat kalabog ay parang pagtibok ng kanyang pusong malapit ng sumabog. Pagkatapos ng ikatlong katok, hindi na siya lumingon pa. Mabilis siyang tumakbo, palayo sa pintuan, palayo sa kanyang mga anak, palayo sa kanyang puso na naiwan sa loob ng basket na iyon. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno sa kabilang kalsada, ang dibdib niya ay humahagok sa pagod at takot. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita niya ang dambuhalang bahay, isang palasyo kumpara sa maliit na apartment na kanyang inuuwian. Ilang saglit na nakabibinging katahimikan. Tapos bumukas ang ilaw sa itaas ng pintuan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang matangkad na anino ang lumitaw. Hindi maaninag ni Ara ang mukha nito, tanging ang hubog ng isang lalaking nagulat na makita ang isang basket sa kanyang pintuan. Nakita ni Ara na yumuko ang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog na maaaring makalabas. Nananatiling nakayuko ang lalaki, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang katahimikan ay parang isang kutsilyong humihiwa sa gabing iyon. Hanggang sa bigla itong napasigaw. Isang sigaw na puno ng pagkabigla, hindi galit. Isang sigaw na umalinggaw-ngao sa buong paligid at tumagos hanggang sa kaluluwa ni Ara. Ano to? Mga sanggol. Ano to? Mga sanggol. Ang boses ni Leon Ignacio ay umalinggaw-ngao sa katahimikan ng gabi, ngunit ang tanong ay hindi para sa kung sino man. Para iyon sa sarili niya, isang pagtatangkang unawain ang surreal na tanawin sa kanyang harapan. Isang malaking basket. At sa loob, hindi prutas o mga pusa, kundi tatlong maliliit na nilalang na mahimbing na natutulog, balot sa makapal na kumot. Ang utak niya, na sanay sa mga business proposal at stock market analysis, ay tila nag-short circuit. Ito ba ay isang masamang biro? Isang prank? Hinanap ng kanyang mga mata ang paligid, nagbabaka sakaling may makitang nakatagong kamera. Pero wala. Tanging ang gabing malamig at ang mahinang ambon. Bumalik ang tingin niya sa basket.
Sa ibabaw ng isa sa mga kumot, may nakita siyang isang sobrang medyo basa. Maingat niya itong kinuha. Ang pangalan niya ay nakasulat sa labas, Leon. Pumasok siya sa loob, maingat na dala ang basket, at isinara ang pinto. Inilapag niya ito sa gitna ng kanyang malawak at minimalistang sala. Ang tatlong sanggol ay nagsimulang gumalaw, tila naramdaman ang pagbabago sa paligid. Binuksan ni Leo ang sobre. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Leon. Patawad sa abala. Kung nababasa mo ito, ako si Ara, ang dating girlfriend ni Miggy. Hindi ko alam kung naaalala mo pa ako. Ikaw lang ang naisip kong malalapitan. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ang mga batang ito sila ang mga anak namin ni Miggy. Sina Lucas, Liana at Liam. Iniwan niya ako, Leon. At hindi ko sila kayang buhayin mag-isa. Pakiusap, alagaan mo sila. Huwag mo silang pababayaan tulad ng ginawa ng sarili nilang ama. Sabihin mo sa kanila balang araw na mahal ko sila. Patawad. Bagsak ang mga balikat ni Leo. Miggy. Miguel de Leon. Ang dati niyang matalik na kaibigan na parang bulang naglaho matapos yumaman at malulong sa bisyo ng pambababae. Ilang taon na silang hindi nag-uusap. At ngayon, ito ang iiwanan niya sa kanyang pintuan. Isang responsibilidad na hindi niya kailanman pinangarap. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang tama at lohikal na gawin, tumawag sa pulis o sa SETI. Ito ang protocol. Hindi siya kwalipikado para dito. Isa siyang sihi na ang tanging inaalagaan ay ang kanyang kumpanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hahanapin na sana niya ang numero ng pinakamalapit na presinto ng biglang. Wah! Wah! Nagsimulang umiyak ang isa sa mga sanggol. At tila isang domino effect, sumunod ang dalawa pa. Ang dating tahimik niyang sala ay biglang naging isang symphony ng iyakan. Leve, teka lang, sabi ni Leo sa kawalan, nagpapanik. Sinubukan niyang kargahin ang isa, si Lucas, base sa maliit na pangalang nakaburda sa kumot. Pero lalo lang itong lumakas sa pag-iyak. Binitiwan niya ito ng maingat at sinubukan namang aluin si Liana. Ganoon din para siyang nasa gitna ng isang digmaan na hindi niya alam kung paano lalabanan. Paano ba magpatahan ng bata? Gatas? Nasaan ang gatas? Naghalungkat siya sa basket at nakakita ng isang bote na mailamang gatas. Ibinigay niya ito sa isa, pero ayaw nitong tanggapin. Sa gitna ng kaguluhan, napatingin siya sa mukha ng mga umiiyak na sanggol. Ang kanilang maliliit na mukha ay namumula, ang kanilang mga luha ay tila walang katapusan. Sa kanilang kawalan ng pag-asa, nakita ni Leo ang sarili niya. Naalala niya ang mga gabing umiiyak ang kanyang ina matapos silang iwan ng kanyang ama. Naalala niya ang pakiramdam ng pagiging mag-isa at walang kalaban-laban. Hindi niya kayang gawin sa kanila ang ginawa sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang desisyon na babago sa takbo ng kanyang buhay. Dinyal niya ang numero ng kanyang personal assistant, si Sandra. 11:00 na ng gabi. Sir Liu. May problema po ba? Sagot ni Sandra, halatang nag-aalala. Huminga ng malalim si Leo. Sandra, cancel all my meetings for the rest of the week. Po. Sir, pero may meeting po kayo sa board view. Cancel them all. Pag-ulit niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng otoridad. And one more thing. I need you to buy everything. Lahat ng kailangan para sa mga sanggol. Gatas, diaper, kuna, damit the best ones. I-charge mo lahat sa company credit card. I need them here first thing in the morning. Natahimik si Sandra sa kabilang linya. Sir, mga sanggol po. 3, sagot ni Leo. Kailangan ko ng tulong mo, Sandra. Now. Pagkababa ng telepono, bumalik ang tingin ni Leo sa 3 umiiyak na bata. Umupo siya sa sahig, sa gitna nilang 3 at sumuko. Hinayaan niya silang umiyak habang siya ay nakatingin lang. Hanggang sa unti-unti, dahil na rin siguro sa pagod, humina ang kanilang mga iyak at isa-isa silang nakatulog muli. Madaling araw na. 3:00 ng umaga. Nakaupo si Leo sa kanyang mamahaling leather sofa, sa gitna ng kanyang perpektong sala. Ngunit ang perpektong iyon ay nabasag na.
Sa kanyang kaliwang braso, natutulog si Lucas. Sa kanyang kanan, si Liam. At sa kanyang dibdib, nakapatong si Liana, ang maliit nitong kamay ay nakakapit sa kanyang damit. Napagod na rin siya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang pagod niya ay may kasamang kakaibang init. Isang bagong layunin. Pinagmasdan niya ang tatlong payapang mukha. Tatlong inosenteng buhay na ipinagkatiwala sa kanya. Huminga siya ng malalim at bumulong sa hangin, isang pangakong tatatak sa kanyang puso. Hindi ko kayo pababayaan. 5 taon ang lumipas. Dad! Dad, look! I'm flying, sigaw ni Liam habang tumatakbo sa parke. Ang kanyang mga braso ay nakaunat na parang eroplano. Be careful, anak, sigaw pabalik ni Leo, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sanay na siya sa ganito. Ang dating sihi na laging nakakunot ang noo ay napalitan ng isang amang laging nakangiti. Lucas, wag mong kainin yang buhangin, saway niya sa isa pa niyang anak na masusing pinag-aaralan ang sandbox. But it looks like sugar, Daddy. Napailing na lang si Leo. Sa gitna ng masayang kaguluhang iyon, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Hello, is this M. Leon Ignacio? Guardian of Liana Ignacio, tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Biglang kinabahan si Leo. Yes, this is he. Really? Anong nangyari? Sir, galing po ito sa school clinic. Kailangan niyo na pong pumunta. Si Liana po, mataas ang lagnat at ayaw pong uminom ng gamot. Agad na napatayo si Leo. Papunta na ako. Sige po, sir. Ingat po kayo, sabi ng nurse. Bago nito ibaba ang telepono, may pahabol pa itong sinabi. Isang pangungusap na nagpatigil sa mundo ni Leo. Hinahanap niya po kasi ang mommy niya. 5 taon. Sa loob ng 5 taon, itinayo ni Arabella Santos ang isang pader sa paligid ng kanyang puso. Bawat ladrilyo ay gawa sa sipag, determinasyon at walang katapusang mga duty sa ospital. Mula sa isang simpleng nurse, naging head nurse siya ng pediatric ward. Isang posisyong pinaghirapan niya, isang titulong nagbibigay sa kanya ng respeto at isang unipormeng nagsisilbing baluti laban sa nakaraan. Professional. Mahusay. Striktong head nurse Ara. Iyan ang pagkakakilala sa kanya ng lahat. Walang nakakaalam na sa bawat gabing umuuwi siya sa kanyang maliit at tahimik na apartment, ang pader na iyon ay unti-unting guguho, at siya ay magiging si Ara na lang ulit, isang inang nangungulila, isang babaeng nabubuhay sa mga ninakaw na sulyap. Ang kanyang sikreto, ang social media page ng eskwelahan ng kanyang mga anak. Doon, sa mga litratong kuha sa mga family day at school events, nakikita niya silang lumalaki. Ang kulot na buhok ni Lucas, ang maningning na mga mata ni Liana, ang malarong ngiti ni Liam. Bawat larawan ay isang karayom at isang balsamo sa kanyang puso. Isang hapon, habang abala siya sa pag-check ng mga chart, tumunog ang telepono sa nurse station. Head Nurse Ara, may parating pong EC case. High-grade fever. Pina-admit na sa private room 302, sabi ng isang baguhang nurse. Okay, I'll handle it, prepare the admission kit, sagot ni Ara. Ang boses ay kalmado at sanay na sa ganitong mga sitwasyon. Kinuha niya ang kanyang stethoscope at naglakad papunta sa kwarto. Habang papalapit, narinig niya ang mahinang pag-iyak ng isang bata. Isang pamilyar na tunog na laging nagpapalambot sa kanyang puso. Pinihit niya ang doorknob at pumasok. Sa kama, nakahiga ang isang batang babae, mga 5 taong gulang, namumula ang pisngi at nangingilid ang luha sa mga mata. Isang batang babae na may mga matang kilalang-kilala niya. Mga matang nakikita niya tuwing tumitingin siya sa salamin. Bumagsak ang hawak niyang chart sa sahig. Liana D. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang panalangin, isang bulong na puno ng pagkamangha at takot. Diyos ko, ang anak ko. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ngunit ang pagiging nurse niya ay mas malakas kaysa sa kanyang pagiging ina sa sandaling iyon. Mabilis niyang pinulot ang chart at tinignan ang pangalan ng pasyente, Liana Ignacio. Ignacio. Humigpit ang kapit niya sa papeles. Kaya pala. Nandito ang anak niya. Sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Tadhana nga ba ito o isang malupit na biro?
Lumapit siya sa kama, pilit na pinatatag ang kanyang mga tuhod. Ang pagiging nurse niya ang nanaig. Kinuha niya ang vital signs monitor. Mataas ang lagnat. 39.5 degrees. Hello, sweetie, sabi ni Ara. Ang boses niya ay malambot, isang tono na pinipilit niyang maging propesyonal, ngunit nababahira ng pagmamahal na 5 taon niyang kinimkim. Ako si Nurse Ara. Nandito ako para tulungan ka. Idinampi niya ang likod ng kanyang palad sa noo ni Liana. Ang init ay tumago sa kanyang balat, diretso sa kanyang puso. Hinaplos niya ang buhok nito, isang galaw na napakanatural, napakaina. Mommy, ye. Uwal ni Liana, ang mga mata ay bahagyang nakabukas, malabo dahil sa lagnat. I want my mommy tea. Para siyang sinaksak. Nandito ako, anak. Nandito si mama. Gusto niyang isigaw, pero ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Yude, darating na ang daddy mo, okay. Magiging okay ka, bulong niya habang marahang pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng bata. Sa kanyang pag-aalaga, tila kumalma si Liana. Ang pag-iyak nito ay naging mahinang paghikbi. Ipinikit nito ang mga mata, na para bang ang haplos ni Ara ay isang pamilyar na ginhawa. Sa sandaling iyon, nawala ang ospital. Nawala ang uniforme niya. Tanging siya at ang kanyang anak. Isang ina na sa wakas, nagagampanan ang kanyang tungkulin. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Liana! Isang boses ng lalaki, puno ng pag-aalala, ang pumuno sa kwarto. Napalingon si Ara. At ang mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Nakatayo sa pintuan si Leon Ignacio. Ang kanyang mamahaling business suit ay lukot, ang buhok niya ay magulo, at ang kanyang mukha ay puno ng panik. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Liana. Pero nang makita niyang kalmado ang bata sa ilalim ng pag-aalaga ng isang nurse, bahagya siyang nakahinga. Dahan-dahan, lumipat ang kanyang tingin mula sa anak patungo sa nurse. Natigilan si Leo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkabigla. Kilala niya ang mukhang iyon. Ang mga matang iyon. Kahit lumipas ang 5 taon, hindi niya malilimutan ang babae mula sa mga lumang litrato ni Miggy. Ang babaeng sumulat ng liham na nagpabago ng kanyang buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang tibok ng puso niya ay umakyat sa kanyang lalamunan, halos hindi siya makahinga. Ito na. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya sa loob ng 5 taon. Ang paghaharap. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagbip ng monitor at ang payapang paghinga ni Liana na ngayon ay nakatulog na. Ang mga mata nila ay nag-usap sa isang lengguaheng sila lang ang nakakaintindi, isang wika ng pasasalamat, takot, sakit, at mga tanong na walang sagot. Si Leo ang unang nakabawi. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Ara. Ikaw, G. Bulong niya. Tumango lang si Ara, hindi magawang magsalita. Dumating ang isa pang nurse dala ang gamot. Ginawa ni Ara ang kanyang trabaho na parang isang robot, inasikaso ang line ni Liana, ang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Matapos maikabit ang gamot, tumingin siya kay Leo. Stable na siya. Ang lagnat ay dahil sa viral infection. Bababa rin yan sa loob ng ilang oras, sabi niya, ang boses ay formal at walang emosyon, isang pagtatangkang itago ang bagyo sa kanyang kalooban. Nang masigurong tulog na si Liana, marahang sininyasan ni Leo si Ara na lumabas ng kwarto. Sumunod si Ara, ang bawat hakbang ay parang may pabigat na 1,000 kilo. Sa tahimik na hallway, humarap si Leo sa kanya. Inihanda ni Ara ang sarili. Para sa sigaw. Sa galit. Sa mga akusasyon na karapat-dapat niyang matanggap. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinihintay ang pagbagsak ng hatol. Pero katahimikan lang ang kanyang narinig. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Leo na nakatingin sa kanya, hindi nang may galit, kundi nang may pagod at isang emosyong hindi niya mabasa. 5 taon, Ara, sabi ni Leo sa wakas, ang boses ay mahina at puno ng bigat. 5 taon kitang hinanap. Napayuko si Ara. Patawad, wala akong patawad. Huminga ng malalim si Leo, tila pinipiga ang lahat ng sama ng loob na naipon sa mga taon.
Tinitigan niya si Ara ng diretso sa mata, at ang sumunod na sinabi nito ay ang mga salitang hindi kailanman inasahan ni Ara na maririnig. Mga salitang yumanig sa pundasyon ng pader na kanyang itinayo. Nakita ko kung paano mo siya alagaan. Nakita ko ang pagmamahal sa mga mata mo. Huminto siya sandali, ang kanyang mga salita ay tumatago sa kaluluwa ni Ara. Ara, umuwi ka na. Kailangan ka ng mga anak mo. Umuwi ka na. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngao sa isipan ni Ara na parang sirang plaka, kahit ilang araw na ang lumipas mula nang marinig niya ito mula kay Leo. Umuwi. Isang salitang simple ngunit napakakomplikado ng kahulugan para sa kanya. Saan siya uwi? Ang maliit na apartment na tinitirhan niya ay isang espasyo lamang, hindi isang tahanan. Ang tunay niyang tahanan ay nasa mga anak niya. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap sa ospital, at sa daan-daang pag-aatubili at takot, pumayag si Ara. Hindi bilang ina, iyon ang napagkasunduan nila. Para hindi maguluhan ang mga bata, papasok siya sa buhay nila bilang itita Ara, ang personal nurse at tutor ng mga bata. Isang kasinungalingan para protektahan sila, isang kasinungalingang parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso sa tuwing iisipin niya. Nakatayo ngayon si Ara sa harap ng dambuhalang pintuan na 5 taon na ang nakalipas ay tinakbuhan niya. Ngayon, papasok siya dito. Dala ang isang maleta na naglalaman ng kanyang buong buhay, kumatok siya. Ang pinto ay bumukas, at bumungad sa kanya si Leo, kasama ang 3 pares ng maliliit at nagtatakang mga mata. Kids, this is Tita Ara. She will be staying with us from now on to help take care of you, paliwanag ni Leo sa malumanay na boses. Hi, Tita Ara, sabay-sabay na bati nina Lucas at Liam. Tanging si Liana, na magaling na mula sa lagnat, ang nanatiling tahimik, nakatago sa likod ng binti ng kanyang ama. Tinititigan niya si Ara na para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Naaalala kaya siya nito mula sa ospital? Ngumiti si Ara, isang ngiting nanginginig. Hello, Lucas, Liana, Liam. Masaya akong makilala kayo. Wow, you know our names, sabi ni Lucas, na bilib na bilib. Of course. Your daddy told me all about you, palusot ni Ara. Ang mga sumunod na araw ay isang panibagong mundo para kay Ara. Para siyang lumalakad sa isang panaginip. Ang bahay ni Leo ay isang palasyo. Ngunit hindi ang karangyaan nito ang nagpabigla sa kanya, kundi ang init ng isang tahanan. Mga larawan ng mga bata sa bawat pader, mga drawing na nakadisplay sa refrigerator, mga laro ang nakakalat sa sahig ng sala. Ito ay isang tahanan na binuo sa pagmamahal. Ang unang umaga niya, naabutan siya ng pagsikat ng araw sa kusina. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinagluto niya ng almusal ang kanyang mga anak. Fried rice, itlog, at hotdog na hinugis bulaklak. Isang simpleng bagay na pinangarap niya sa loob ng 5 taon. Wow! Tita Ara, ang galing mo, sigaw ni Liam nang makita ang plato niya. Napangiti si Ara. Isang tunay na ngiti mula sa puso. Habang pinapanood niya silang kumain, napatingin siya kay Leo na tahimik na nagkakape sa isang sulok, pinapanood silang lahat. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang maikling sandali ng pagkakaintindihan. Isang tango mula kay Leo na para bang sinasabing, "You belong here." Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting natutunaw ang yelo sa puso ni Ara. Naging parte ng routine niya ang paggising sa mga bata, paghahanda ng kanilang baon, pagtulong sa kanilang homework, at pagbabasa ng kwento bago matulog. Bawat yakap, bawat halik sa pisngi na natatanggap niya mula sa mga bata bilang pasasalamat ay nagiging lunas sa kanyang mga sugat. Si Liana, na dati mailap ay unti-unti nang lumalapit. Isang hapon, habang nagdodrawing sila, bigla itong nagsalita. Tita Ara, you smell like the mommy, sabi nito sa inosenteng boses. Natigilan si Ara. Talaga? Paano mo nalaman ang amoy ng mommy mo? In Eve's dreams, sagot ng bata. She always hugs me like you do. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Niyakap niya si Liana ng mahigpit, nilulunok ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang relasyon niya kay Leo ay nanatiling porma sa harapan ng mga bata. Ngunit sa mga gabing tulog na ang lahat, nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Nalaman niya ang tungkol sa pag-iwan sa kanila ng kanyang ama, at naunawaan niya kung bakit ganito na lang ang pagprotekta niya sa mga bata.
Si Leo naman, nakita ang lalim ng pagsisisi at pagmamahal ni Ara. Isang gabi, pagod na umuwi si Leo mula sa opisina. Ang kumpanya ay nasa gitna ng isang malaking merger at ang stress ay baka sa kanyang mukha. Naabutan niya si Ara sa sala, nakatulog sa sofa habang maihawak na libro ng pambatang kwento. Tapos na niyang patulugin ang mga bata. Napabuntong hininga si Leo. Ang babaeng ito ang naging ilaw ng kanyang bahay. Siya ang nagdala ng tawa at ng mas masarap na pagkain. Siya ang nagbigay ng kulang na init na hindi niya kayang ibigay mag-isa. Kumuha siya ng kumot at dahan-dahang ikinumot kay Ara. Maingat niyang inalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Sa sandaling iyon, hindi ito si Ara na ina ng mga anak ni Miggy. Hindi rin ito si Tita Ara. Ito ay si Ara lang. Isang babaeng maganda, malakas, at natutulog na parang isang anghel. Biglang gumalaw si Ara, bahagyang iminulat ang mga mata. Leo! Nakauwi ka na pala. Leve, matulog ka na. Ako na ang magbubuhat sa'yo sa kwarto mo, bulong ni Leo. Hindi, okay lang ako. Kaya ko, sabi ni Ara, pero halata ang pagod sa kanyang boses. Hindi sila gumalaw. Nagkatitigan lang sila. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lamp sa sulok. Ang hangin ay napuno ng isang kuryenteng hindi nila inaasahan. Isang kilig na pareho nilang naramdaman ngunit hindi nila pinansin. Sa isa pang gabi, nagkaroon ng masamang panaginip si Lucas. Sumigaw ito ng malakas. Halos sabay na bumukas ang pinto ng kwarto ni Ara at ni Leo. Nagmamadali silang pumasok sa kwarto ng bata. Ilve, anak, it's okay. It's just a dream, sabi ni Leo habang yakap si Lucas. Lumapit si Ara at hinaplos ang likod ng bata. Nandito lang kami, baby. We won't let the monsters get you. Nang kumalma na si Lucas, sabay silang tumayo para lumabas ng kwarto. Sa dilim, hindi nila sinasadyang magkahawakan ng kamay. Isang simpleng dampi ng balat sa balat, ngunit para itong 1,000 boltahe ng kuryente na dumaloy sa kanilang mga katawan. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay, parehong nahihiya. Sorry, sabay nilang sabi. Isang ngiting alanganin ang gumuhit sa kanilang mga labi. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unti nang nababasag. Kinagabihan, nagpasya silang manood ng TV bilang isang pamilya. Masayang nagkukulitan ang mga bata habang nanonood ng isang cartoon movie. Si Ara at Leo ay nakaupo sa magkabilang dulo ng sofa, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila umiikli. Sa gitna ng tawanan, biglang nag-flash sa screen ang isang breaking news mula sa isang business channel. After 5 years abroad, business tycoon and heir to the De Leon Group, Miguel "Miggy" De Leon, has finally returned to the Philippines. Speculations arise about his plans for the family's conglomerate. Ang boses ng news anchor ay nagpatuloy, ngunit hindi na ito narinig ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa larawan ni Miggy sa screen, ang pamilyar na ngiti, ang mapang-akit na mga mata. Ang lalaking sumira sa kanya. Bigla niyang naramdaman ang panlalamig. Ang saya na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Nabitawan niya ang remote control. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na gawa sa kahoy ay umalinggaw sa tahimik na sala. Napalingon si Leo. Nakita niya ang takot at gulat sa mukha ni Ara. Nakita niya kung paano nawala ang kulay sa mga labi nito. Ang nakaraan ay bumalik. At nagbabadya itong sirain ang bagong simula na kanilang pinagsisikapang buuin. Ang tunog ng pagbagsak ng remote control sa sahig ay parang isang putok ng baril sa tahimik na sala. Agad na napalingon sina Lucas at Liam. Tita Ara, are you okay? Tanong ni Lucas, ang inosenteng mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang mga mata ni Leo ay hindi nakatingin sa sahig o sa mga bata. Nakapako ang mga ito kay Ara. Nakita niya ang bawat onsa ng kulay na umalis sa mukha nito. Nakita niya ang pamilyar na takot sa mga mata nito, ang parehong takot na nakita niya sa ospital, ngunit ngayon ay mas malalim, mas madilim. Ang hayop na iyon. Pagkatapos ng 5 taon, naglakas loob pa siyang bumalik. Kids, bedtime, mabilis na sabi ni Leo, ang boses ay kalmado ngunit may diin na hindi pwedeng suwayin. Ako na ang maghahatid sa inyo sa taas. But Dad, the movie's not yet over, reklamo ni Liam. Now, mariing sabi ni Leo. Naramdaman ng mga bata ang pagbabago sa aura ng kanilang ama.
Walang imik silang tumayo at nagpaalam kay Ara. "Good night, Tita Ara," bulong nila. Hindi sumagot si Ara. Ang kanyang tingin ay blanko, nakatitig pa rin sa screen ng TV kung saan matagal nang nawala ang mukha ni Miggy. Matapos ihatid ang mga bata sa kanilang mga kwarto, bumalik si Leo sa sala. Nakaupo pa rin si Ara sa parehong posisyon, parang isang estatwang gawa sa yelo. Umupo si Leo sa tabi niya, hindi masyadong malapit, nagbibigay ng espasyo. "Ara," mahinahon niyang tawag. Tila doon lang siya natauhan. Napakurap siya at dahan-dahang lumingon kay Leo, ang mga mata niya ay puno ng namumuong luha. "Bumalik na siya, Leo." Paano kung malaman niya? Paano kung kunin niya sila sa akin? Ang boses niya ay basag, puno ng panik na 5 taon niyang sinubukang ibaon. Inabot ni Leo ang nanginginig na kamay ni Ara. Ang balat nito ay malamig. "Hindi mangyayari yon." "Pero..." "Tumingin ka sa akin, Ara," sabi ni Leo, ang kanyang boses ay matatag, pilit na ipinapasa ang kanyang lakas sa kanya. "Nangako ako sa mga batang ito 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko sila pababayaan. At kasama ka na sa pangakong iyon ngayon. Walang makakakuha sa kanila. Hindi habang nandito ako." Sa mga salitang iyon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ara. Hindi luha ng takot, kundi ng kaunting ginhawa. Tumango siya, hindi magawang magsalita. Ngunit sa gabing iyon, isang bagong alyansa ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na lang ito tungkol sa mga bata. Ito ay tungkol sa kanila. Kinabukasan, sa opisina, hindi mapakali si Leo. Ang bawat pagring ng telepono, bawat pagbukas ng pinto ng elevator ay nagpapakaba sa kanya. Alam niya, nararamdaman niya, na hindi magtatagal ay gagawa ng paraan si Miggy. At hindi nga siya nagkamali. "Sir," sabi ng kanyang sekretarya na si Sandra sa intercom, "Din Miguel de Leon is here to see you. He says he's an old friend." Huminga ng malalim si Leo. "Let him in." Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Miggy, nakasuot ng isang mamahaling designer suit, ang kanyang ngiti ay kasing lapad ng dati. Ang itsura niya ay mas naging makisig, ngunit may kung anong kalkulado sa kanyang mga mata. "Per. Leo. Long time no see," masayang bati ni Miggy, nilapitan siya para sa isang yakap na iniwasan ni Leo sa pamamagitan ng pag-alok ng isang formal na handshake. "Miggy." "It's been a while," sagot ni Leo, ang boses ay malamig at kontrolado. Iginaya niya si Miggy sa upuan sa harap ng kanyang mesa, isang power move na naglalagay ng distansya sa pagitan nila. "Wow, the corner office overlooking the city. You've done well for yourself, Per," sabi ni Miggy habang inililibot ang tingin sa paligid. "Sabi ko na nga ba, ikaw ang pinakamatalino sa ating lahat." Naalala ni Leo ang nakaraan. Ang panahon na si Miggy ay hindi lang isang party boy, kundi isang tunay na kaibigan. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Mga pangarap na tinalikuran ni Miggy para sa mas mabilis na yaman at mga babae. "So, anong sadya mo?" Diretsong tanong ni Leo, walang balak magpaligoy-ligoy. Tumawa si Miggy. "Grabe ka naman, pare. Bawal bang bisitahin ang isang matagal ng kaibigan? I'm back for good. I want to reconnect." "Reconnecting starts with a phone call, Miggy. Not a surprise visit to his CEO's office," malamig na tugon ni Leo. Ang ngiti ni Miggy ay bahagyang nawala, napalitan ng isang tingin na maseryoso. Okay. You're right. I heard about what happened to Jinwei family's company. I'm here to fix things. And I've been thinking a lot lately. About the past. About Ara. Humigpit ang panga ni Leo. "Heto na. May balita ka ba sa kanya?" tanong ni Miggy, ang mga mata ay nakatitig kay Leo, naghahanap ng anumang reaksyon. "Wala," simpleng sagot ni Leo. "Matagal na kaming walang koneksyon sa'yo, Miggy. I'm sure you understand, Carlos." Tila tinanggap ni Miggy ang sagot. Tumayo siya. "Well, I just wanted to say hi. Let's catch up for real soon. Dinner, maybe. I'm sure you're a busy man. Settle down. May pamilya na?" Ang tanong ay binitiwan na parang wala lang, ngunit para kay Leo, ito ay isang bala.
Personal life is private, matigas na sabi ni Leo. Ngumiti ulit si Maggie. Ang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Of course. CJ, pair. I'll see you around. Nang makalabas si Maggie, napasandal si Leo sa kanyang upuan, napapikit. Ang pagbisitang iyon ay hindi isang simpleng pangangamusta. Ito ay isang misyon. Isang paghahanap ng impormasyon. At nararamdaman ni Leo na hindi titigil si Maggie hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Nang gabing iyon, umuwi si Leo na may dalang bigat sa kanyang dibdib. Naabutan niya si Ara sa sala, tinutulungan si Lucas sa kanyang drawing. Ang payapang tanawin na ito, ang tahanang binuo niya, ay nasa panganib. Nakita ni Ara ang pag-aalala sa mukha niya. May problema ba? Lumapit si Leo. Tumingin siya kay Ara at sa mga bata. Nagpunta siya sa opisina kanina. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hinanap ka niya, pagpapatuloy ni Leo. Pero huwag kang mag-alala. Hinawakan niya ang balikat ni Ara. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng proteksyon. Hanggat nandito ako, walang makakapanakit sa inyo. Ang pangako ay mas matibay ngayon, mas totoo. Hindi na lang ito salita, ito ay isang paninindigan. Nang gabing iyon, nang matutulog na sana si Leo, nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero, ngunit alam na niya kung sino ito. Sinagot niya. Hello. Leo. Pare, si Migito, sabi ng masayang boses sa kabilang linya. Sorry sa abala. May naisip lang ako. May family gathering kami sa mall bukas, for lunch. Simple lang. Sama ka. Matagal na tayong di nag-bonding. Isama mo na rin ang pamilya mo kung meron man. Ang paanyaya ay kaswal, ngunit ang bawat salita ay mailason. Family gathering. Isang bitag. I can't. I'm busy, matigas na sagot ni Leo. Oh, come on, pair. It'll be fun. Think about it. I'll text you the details. Bago pa man makasagot si Leo, ibinaba na ni Miggy ang telepono. Nakatitig si Leo sa kanyang cellphone, isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito isang simpleng paanyaya. Isa itong banta. Ang simula ng isang laro na hindi niya pwedeng ipatalo. Sa mall? Sigurado ka, Leo? Ang tanong ni Ara ay puno ng pag-aalinlangan. Ang ideya na lumabas sa publiko, lalo na sa isang lugar na kasing dami ng tao sa mall, ay nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. Mula nang bumalik si Miggy, ang bahay ni Leo ang naging kanyang kuta. Ang paglabas dito ay parang pagpasok sa teritoryo ng kaaway. Kailangan nating ipakita na hindi tayo nagtatago. Ara, paliwanag ni Leo, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Hindi natin pwedeng ikulong ang mga bata dahil lang sa takot. Besides, I promised them we'd go to the arcade this weekend. We can't let him control our lives. May punto si Leo. Hindi kasalanan ng mga bata ang mga problema ng matatanda. Huminga ng malalim si Ara at tumango. CJ. Pero mag-iingat tayo. Palagi, sagot ni Leo, at ang simpleng salitang iyon ay nagbigay ng kaunting kapanatagan sa kanya. Ang Sabado ay dumating na may kasamang sikat ng araw at sigla mula sa mga bata. Sa loob ng sasakyan, ang kanilang tawanan at kantahan ay nakakahawa. Si Liam ay nagkukwento tungkol sa bagong laro na gusto niyang subukan, habang si Lucas ay nagpaplano kung anong flavor ng ice cream ang kanyang pipiliin. Si Liana naman ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Ara, ang maliit na kamay ay nakahawak sa braso niya. Sa bawat tawa ng mga bata, unti-unting nawawala ang kaba ni Ara. Napapalitan ito ng purong kaligayahan. Habang tinitingnan niya si Leo na nagmamaneho, nakikipagbiruan sa mga bata sa pamamagitan ng rearview mirror, isang imahe ang nabuo sa kanyang isipan. Isang pamilya. Para silang isang tunay na pamilya sa isang normal na Sabado. Ang pag-iisip na iyon ay nagdulot ng isang matamis na kirot sa kanyang puso. Pagdating sa mall, ang enerhiya ng mga bata ay lalong tumaas. Arcade. Arcade, sigaw ni na Lucas at Liam. Okay, kalma lang kayo, natatawang sabi ni Leo. Pero bago yan, kain muna tayo. Pumili sila ng isang family-friendly na restaurant. Habang kumakain, ang eksena ay perpekto. Si Leo ay matyagang sinusubuan si Liana.
Si Ara naman ay pinupunasan ang sarsa ng spaghetti sa bibig ni Liam. Ang kanilang mga galaw ay natural at sabay, na para bang matagal na nilang ginagawa ito. Sa isang saglit, nakalimutan ni Ara ang kanyang mga takot. Ang tanging mahalaga ay ang sandaling iyon. Ang kanyang mga anak. Ang lalaking nagligtas sa kanila. Pagkatapos kumain, dumiretso sila sa arcade. Ang ingay ng mga laro at ang mga kumukutitap na ilaw ay pumuno sa paligid. Dad, let's play the basketball game, hila ni Lucas kay Liu. Tita Ara, aalis na po yung kabayo sa carousel. Sakay po tayo, hila naman ni Liana kay Ara. Nahati sila. Sumama si Ara at Liana sa carousel, habang si Leo at ang dalawang lalaki ay nagpunta sa basketball game. Habang umiikot ang carousel, ang tanging nakikita ni Ara ay ang purong saya sa mukha ni Liana. Mahigpit ang kapit nito sa gintong pole ng kabayo, ang buhok ay sumasayaw sa hangin, ang tawa ay parang musika. Ito yon, sabi ni Ara sa kanyang sarili. Ito ang lahat. Pagkatapos ng ilang ikot, bumaba sila. Hinanap nila si Leo at ang mga lalaki. Nakita nila ang mga ito na nagsisigawan sa tuwa sa harap ng isang dance machine. Maging si Leo ay sumasayaw sa isang nakakatawa at medyo awkward na paraan na ikinatawa ni Ara at Liana. Nilapitan nila ang mga ito, handa ng mang-asar. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ara, isang boses mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Well, what a small world. Ang boses na iyon. Ang aroganting tono. Kilalang-kilala niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkatotoo. Nakatayo doon si Miguel de Leon. Ang kanyang ngiti ay mapang-akit, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim, sinusuri ang eksena sa harap niya. At hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang babaeng mas matanda, nakasuot ng eleganteng damit, ang mukha ay puno ng pagmamataas at pagkamuhi habang nakatingin kay Ara. Si Doña Victoria de Leon, ang ina ni Miggy. Natigil ang tawanan. Napansin ni Leo ang pagbabago sa paligid at lumingon. Ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso. Kinuha niya sina Lucas at Liam at inilagay sa kanyang likuran. Miggy! Doña Victoria, bati ni Leo, ang boses ay malamig na parang yelo. What a coincidence! Indeed, sabi ni Doña Victoria, ang tingin niya ay parang isang punyal na nakatutok kay Ara. Hindi ko inaasahan na makikita ang isang nurse sa ganitong lugar. Naramdaman ni Ara ang panliliit. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang atensyon ni Miggy ay lumipat mula kay Leo, patungo sa mga batang nagtatago sa likod niya. Ang tingin ni Miggy ay unang napadpad kay Liana, na ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kamay ni Ara. Pagkatapos, lumipat ito kay Liam. At sa huli, tumama ito kay Lucas. Si Lucas, na may parehong kulot na buhok, parehong hugis ng panga, at parehong mga mata ni Miggy. Isang maliit na kopya. Isang buhay na ebidensya. Ang mapaglarong ngiti sa mukha ni Miggy ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng pagkalito, pagkatapos ay pagtataka, at sa huli, isang dahan-dahang pagkatanto. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa mukha ni Lucas, pabalik sa mukha ni Ara, na ngayon ay kasing putla ng papel. Ang buong arcade, na kanina lang ay puno ng saya, ay biglang naging isang korte. Si Ara ang akusado at si Miggy ang hukom. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ginawa ni Miggy ang unang hakbang. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mga bata. Lumuhod siya para maging kapantay ni Lucas. Tinitigan niya ang bata ng malapitan, na para bang sinisigurado ang isang bagay na alam na niya sa kanyang puso. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo at humarap kay Ara. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa isang halo ng galit at pagtataka. Ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong, ngunit para kay Ara, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Ara! Mga anak ko ba sila? Ara! Mga anak ko ba sila? Ang tanong ni Miggy ay bumaon sa puso ni Ara na parang isang mainit na bakal. Ang ingay ng arcade ay biglang nawala. Ang mga kumukutitap na ilaw ay lumabo. Ang tanging malinaw ay ang mga mata ni Miggy, nagnininga sa paghahanap ng sagot. Naramdaman ni Ara ang paghigpit ng hawak ni Liana sa kanyang kamay. Hindi dito. Ang boses ni Leo ang bumasag sa tensyon. Matigas at puno ng otoridad.
Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ni Ara, isang kilos ng proteksyon. Kung may gusto kang pag-usapan, Miggy, sa maayos na lugar. Hindi sa harap ng mga bata. Tumango si Miggy, ang kanyang mga mata ay hindi pa rin inaalis kay Ara at sa mga bata. Fine. There's a coffee shop downstairs. I'll wait for you there. Tumingin siya sa ina. Ma, ihatid mo na muna ang driver. Ako na ang bahala dito. Walang imik na tumango si Doña Victoria, ngunit bago umalis ay binigyan niya si Ara ng isang huling tingin na puno ng babala. Tita Ara, I'm scared, bulong ni Liam. Lumuhod si Ara para maging kapantay ng mga bata, pilit nang umingiti. Don't be, sweetie. May kailangan lang kaming pag-usapan ni na Daddy. Ellis, don't you guys wait with Manong George sa Cots. He has new movies on the tablet. Mabilis na tinawagan ni Leo ang kanyang driver. Sa loob ng ilang minuto, ang tatlong bata ay ligtas nang naihatid palayo sa gulo. Ngayon, sila na lang ang natira. Si Ara at Leo laban kay Miggy. Sa coffee shop, ang hangin ay mabigat sa mga salitang hindi masabi. Umupo sila sa isang table sa sulok. Si Leo sa tabi ni Ara, si Miggy sa kanilang harapan. So, simula ni Leo walang pasensya. Ano nang kailangan mo, Miggy? Hindi pinansin ni Miggy si Leo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ara. Ang galit kanina ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na mukhang sakit. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Ara? Tanong ni Miggy, ang boses ay mahina at puno ng hinanakit. 5 taon. 5 taon na may mga anak pala ako at wala akong kaalam-alam. Natigilan si Ara. Ang lakas ng loob niya. Iniwan mo ako, halos pasigaw niyang sagot. Iniwan mo ako nang walang paliwanag. Anong inaasahan mong gawin ko? Dahil wala akong pagpipilian, ganti ni Miggy, ang boses ay tumaas, at kasabay nito, ang pag-crack nito na tila mailuhang pinipigilan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ara, naguguluhan. Dito na pumasok ang performance ni Miggy. Napasabunot siya sa kanyang buhok, isang kilos na matinding pagkabigo. Hindi kita iniwan dahil ayaw ko na sayo, Ara. Maniwala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Sinungaling, sabat ni Leo. Tumahimik ka, Leo. Wala kang alam, sigaw ni Miggy, bago ibinalik ang tingin kay Ara, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Ang totoo, pinilit ako. Pinilit ako ni Mama. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa isipan ni Ara. Pinilit. Ang De Leon Group, pabagsak na noon, Ara, pagpapatuloy ni Miggy, ang kanyang kwento ay tuloy-tuloy, na para bang matagal na itong naghihintay na mailabas. Ang tanging paraan para maisalba ito ay isang merger sa kumpanya ng mga DHI. At ang kondisyon ay pakasalan ko ang unika hija nila. Pinapili ako ni Mama, ang pamilya natin o ikaw. Anong gagawin ko, Ara? Sinubukan kong lumaban pero tinakot niya ako. Sabi niya, kung hindi ako susunod, sisirain niya ang buhay mo para hindi ka na makabangon pa. Kaya para protektahan ka, sinaktan kita. Iniwan kita. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Bawat salita ay isang dagok sa puso ni Ara. Ang utak niya ay sumisigaw ng huwag kang maniwala, pero ang puso niya, ang hangal niyang puso na minsan nang nagmahal kay Miggy, ay nagtatanong ng paano kung totoo. Ang kwento ay masyadong detalyado, masyadong masakit, para maging isang kasinungalingan lamang. Bakit ngayon ka lang bumalik? Tanong ni Leo, ang boses ay matigas, pilit na binabasag ang ilusyon. The SY engagement was called off years ago. I read about it, T. Dahil kinailangan ko ng panahon, sagot ni Miggy. Sinubukan kong ayusin ang gulo ng pamilya ko. At sa buong panahong iyon, hinanap kita, Ara. Nagtanong ako sa lahat ng kaibigan natin, pero walang nakakaalam kung nasaan ka. Para kang naglahong parang bula. At ngayon, malalaman ko na lang na ang mga anak ko ay pinalalaki ng dati kong kaibigan. Ang huling pangungusap ay puno ng akusasyon na para bang si Leo ang kontrabida. Ang mundo ni Ara ay umikot. Ang galit niya kay Miggy ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Kung totoo ang sinasabi niya, hindi siya ang halimaw na inakala niya. Isa rin siyang biktima. At si Leo alam ba niya ito? Bakit hindi niya sinabi? Ang duda ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan, isang laso na kumakala.
Tumingin siya kay Leo, naghahanap ng sagot. Nakita niya ang galit at kawalan ng paniniwala sa mukha nito. Ngunit hindi nito mabubura ang mga tanong na umuusbong sa isip ni Ara. Ara, I love you. At babawiin kita. Babawiin ko ang pamilya natin, sabi ni Miggy, ang kanyang mga salita ay isang pangako. Bago pa man makasagot si Ara, isang anino ang tumigil sa kanilang mesa. Isang lalaking naka-Amerikana, may dalang leather briefcase, ang magalang na tumikim. Excuse me. Hinahanap ko po si Arabella Santos at M. Leon Ignacio. Nagkatinginan sina Ara at Leo. Kami nga, sagot ni Leo. May inilabas na 2 makapal na sobre ang lalaki mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya ang isa sa harap ni Ara at ang isa sa harap ni Leo. I am attorney Francisco. I represent Miguel de Leon, formal na sabi ng abogado. I am serving you this court summons. Nanginginig na binuksan ni Ara ang sobre. Ang mga legal na salita ay lumalangway sa kanyang paningin, ngunit isang parirala ang malinaw na malinaw. Petition for sole custody. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nakita niya ang isang malamig at determinadong ngiti sa mga labi ni Miggy. Ang lalaking nagsabing mahal siya ilang minuto lang ang nakalipas ay nagdeklara na ng gyera. Ito po ang petisyon para sa kustodya ng mga bata na isinampa ni Miguel de Leon, paliwanag ng abogado. The first hearing is next week. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang biyahe pa uwi mula sa mall ay nababalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Sa rearview mirror, nakikita ni Leo ang mga anak niya, nagkukulitan pa rin, walang kamalay-malay sa bombang sumabog sa buhay ng mga nakatatanda. Sa kanyang tabi, si Ara ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit alam ni Leo na hindi ang mga dumadaang gusali ang nakikita nito, kundi ang guho ng kinabukasang pinipilit nilang buuin. Pagdating sa bahay, ang unang ginawa ni Leo ay tawagan ang kanyang abogado, si Attorney Reyes, isang matalas at batikang corporate lawyer na pinagkakatiwalaan niya sa kanyang kumpanya. Custody battle, gulat na tanong ni Attorney Reyes sa kabilang linya. Sir, this is a family law case. It's not the expertise. Don't care, matigas na sagot ni Leo. I trust your mind. I need you to assemble the best family law team in the country. Money is not an issue. I want to win this, Reyes. We cannot lose. Habang si Leo ay nasa kanyang study, nag-istratehiya, ang unang atake ng mga De Leon ay nagsimula na. At hindi ito sa korte. Kinabukasan, 1 linggo ng umaga, inihatid ng isa sa mga katulong ang dyaryo kay Leo habang nagkakape siya sa hardin. Sa front page ng lifestyle section ng isang major broadsheet, isang malaking larawan ni Miggy ang nakabalandra. Ang headline, The Prodigal Son Returns, Miguel de Leon on Love, Loss, and a Second Chance. Hindi ito binasa ni Leo. Kinuyom niya ang dyaryo sa kanyang kamao, ang papel ay nayupi sa tindi ng kanyang galit. Ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. At tama siya. Kinahapunan, isang kaibigan mula sa industry ang tumawag sa kanya. Leo, have you seen the latest article on Cheka Central? Binuksan ni Leo ang sikat na online tabloid. At doon, nakita niya ang lason. Ang titulo ay malaki at mapanira, sisi ng sikat na kumpanya, na biktima ng isang gold-digging nurse. Anak ng dating kaibigan, inangkin. Ang artikulo ay walang pangalan, ngunit ang mga detalye ay malinaw. Isang batang-batang isihi mula sa isang kilalang pamilya at isang simpleng nurse na madilim na nakaraan sa isang mayamang business here. Ang kwento ay binaluktot para palabasin na si Ara ay isang oportunista na ginamit ang mga bata para makapasok sa marangyang buhay ni Leo. Humigpit ang panga ni Leo. Ito ang kanilang laro. Marumi at mababa. Nang pumasok siya sa loob, naabutan niya si Ara sa sala, nakayuko sa kanyang cellphone. Nakita niya ang mga balikat nitong nanginginig. Lumapit siya at nakita ang screen. Ang comment section ng artikulo. Kawawang isisi. Naloko ng mukhang pera. Yuck, yaya turned gold digger. Dapat lang nabawiin ni Miggy yung mga anak niya. She's an unfit mother. Ara, stop reading that, sabi ni Leo, ang boses ay mahinahon ngunit may diin. Tumingala si Ara, ang kanyang mga mata ay pula at puno ng luha.
Leo, you my reputation. I'm the head nurse. Paano ako haharap sa mga kasamahan ko? Sa mga pasyente ko? Sinisira nila ako. Sa sandaling iyon, ang galit ni Leo ay umapaw. Dumiretso siya sa kanyang study at sinuntok ang pader. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na nakikita niya sa mga mata ni Ara. Ang pressure ay hindi lang personal. Kinabukasan, ipinatawag siya para sa isang emergency board meeting sa Ignacio Prime Holdings. Leo, this is AET nightmare, sabi ni Ain Tan, isa sa mga pinakamatandang board member. Our stocks dipped by 3% this morning. This scandal is affecting the company's image. This is Div private life. It has nothing to do with the company, matigas na sagot ni Leo. It has everything to do with the company when your face is plastered all over the tabloids, ganti ng isa pa. The Dillions are playing dirty. They are using this to destabilize us while our merger is in critical stage. You need to end this. Settle with them. For the good of the company. Tumingin si Leo sa bawat mukha sa conference room. Mga mukha ng negosyante. Mga mukha na ang tanging nakikita ay numero at kita. No, mariin niyang sabi. This is not just about the company. This is about my family. And it will not back down. Umuwi si Leo ng gabing iyon na may bigat sa kanyang dibdib. Natalo siya sa isang laban, ngunit determinado siyang manalo sa digmaan. Naabutan niya si Ara sa balkonahe, nakatingin sa kawalan. Ang malakas na head nurse na kilala niya ay mukhang napakaliit at marupok sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumapit siya at tumayo sa tabi nito. Kasalanan ko to lahat, bulong ni Ara. Kung hindi na lang sana ako pumasok sa buhay mo di. Huwag mong sabihin yan, putol ni Leo. Humarap siya kay Ara at hinawakan ang mga balikat nito. Wala kang kasalanan. Ako ang pumili nito. Pinili kong maging ama nila. At pinili kong papasukin ka sa buhay namin. At hinding-hindi ko pagsisisihan yon. Napatingin si Ara sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka at pasasalamat. We will fight this, Ara, pagpapatuloy ni Leo, ang boses ay puno ng determinasyon. Together. Niyakap niya si Ara. Isang yakap na hindi romantiko, kundi isang yakap ng pangako, ng proteksyon. Sa mga bisig niya, naramdaman ni Ara ang isang ligtas na kanlungan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang digmaan ay nasa korte. Dumating ang araw ng unang pagdinig. Ang atmosphere sa loob ng korte ay malamig at formal. Si Miggy at ang kanyang ina ay naroon, ang kanilang mga mukha ay nagpapanggap na sila ang mga biktima. Nagsimulang magsalita si Atchongi. Francisco, ang abogado ni Miggy. Ipinresenta niya ang kaso na si Miggy ang biological father na may kakayahang magbigay ng magandang buhay at si Ara ay isang unstable na ina na minsan nang iinabandona ang kanyang mga anak. Your Honor, we have evidence to prove na Santos' unfitness as a mother, sabi ni attorney. Francisco nang may kumpiyansa. Tumingin siya sa judge. We would like to present Exhibit A, an audio recording. Kinabahan si Ara. Anong audio recording? Ipinatugtog ng abogado ang isang clip mula sa kanyang laptop. Isang boses ng babae ang umalinggaw sa silid. Ang boses ni Ara. Hindi ko na kaya. Patawad. Kailangan ko silang iwan. Ang mga salita ay pinutol, kinuha mula sa iba't ibang pangungusap at pinagsama-sama. Ngunit ang epekto ay malinaw at nakamamatay. Ito ay isang pag-amin. Napatingin si Ara kay Leo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkakanulo at horror. Si Leo ay nakatingin sa smog na mukha ni Miggy, at pagkatapos ay sa judge na ngayon ay may seryosong pagdududa sa kanyang mukha. Ang patibong ay perpektong inilatag. At sila ay nahulog dito. Hindi ko na kaya. Patawad. Kailangan ko silang iwan. Ang bawat salita mula sa audio recording ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Ang sarili niyang boses, binaluktot at ginawang sandata laban sa kanya. Mula saan nila nakuha iyon? Paano? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang epekto nito sa loob ng korte. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ng judge, mula sa isang neutral na tagapakinig, naging isang hukom na may pagdududa. Nakita niya ang ngiting tagumpay sa mga labi ni Doña Victoria.
At nakita niya ang peking awa sa mukha ni Miggy na para bang nasasaktan ito para sa kanya. Your Honor, that was taken out of context. That recording was illegally obtained and tampered with, mabilis na protesta ni Atty. Reyes. Ngunit huli na. Ang lason ay naikalat na. Dahil sa matibay na ebidensya at sa kapakanan ng mga bata habang nagpapatuloy ang kaso, gumawa ang judge ng isang pansamantalang desisyon. The court grants a de Leon temporary visitation rights, anunsyo ng judge. He may have the children every weekend, from Friday evening to Sunday evening, starting this week. Gumuho ang mundo ni Ara. Visitation rights. Ibig sabihin, kukunin ni Miggy ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, may mga gabi na hindi niya sila makakasama, hindi niya maiyayakap, hindi niya mababantayan. 2 buong araw. 48 oras na nasa kamay sila ng mga taong sumisira sa kanya. Ang biyahe pa uwi ay mas masahol pa kaysa sa katahimikan kanina. Ito ay puno ng mga hikbi ni Ara na pilit niyang tinatago. Si Leo ay nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela, ang kanyang panga ay matigas sa galit at pagkabigo. Natalo sila. Ang unang round ay malinaw na ipinanalo ng mga De Leon. Dumating ang Biyernes. Ang pinakakinatatakutang araw ni Ara. Buong araw, sinubukan niyang maging normal sa harap ng mga bata. Naglaro sila. Nagbasa sila ng libro. Nagbake sila ng cookies. Bawat sandali ay sinubukan niyang ikulong sa kanyang memorya na para bang ito na ang huli. Nang mag-aalas 6 ng gabi, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang gate. Bumaba si Miggy, nakasuot ng kaswal, ngunit mamahaling damit, ang kanyang ngiti ay parang isang insulto. Hi kids! Ready to spend the weekend with Daddy, masayang bati niya. Nagtago ang 3 bata sa likod ni Ara at Leo. Don't want to go, bulong ni Liana, ang mga mata ay puno ng luha. Stay here, Tita Ara, sabi ni Lucas, nakakapit sa lailayan ang damit niya. Lumuhod si Ara. Ang puso niya ay nagdurugo. Babies, listen to me, sabi niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses. It's just for 2 days. Daddy Miggy has a big house with a big swimming pool. It will be fun. And Tita Ara and Daddy Leo will be right here waiting for you on Sunday. Okay. Isang kasinungalingan. Walang magiging masaya. Walang nagawa ang mga bata kundi sumunod. Isa-isang hinalikan ni Ara ang kanyang mga anak, ang bawat halik ay puno ng sakit. Nang si Liana na ang huli, yumakap ito sa kanya ng mahigpit. Don't see easy, Tita Ara, bulong ng bata, na parang ito pa ang nagpapalakas sa kanya. Pinanood ni Ara at Leo habang isinasakay ni Miggy ang mga bata sa sasakyan. Si Liam ay umiiyak na. Si Lucas ay nakasimangot. Si Liana ay nakatingin sa kanila mula sa bintana, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Nang umandar na ang sasakyan at unti-unting naglaho sa kanto, doon na bumigay si Ara. Napaluhod siya sa sahig ng kanilang driveway. Ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay humagulhol na ng malakas. Isang tunog ng purong pagkawala. Wala na sila, Leo. Kinuha na niya sila Lumuhod si Leo at niyakap siya. Ngunit sa pagkakataong ito, itinulak siya ni Ara palayo. Ang kanyang kalungkutan ay naging galit sa sarili. Huwag! Huwag mo akong hawakan, sigaw niya habang hinahampas ang sariling dibdib. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to lahat. Dapat hindi na lang ako bumalik. Dapat hindi na lang kita dinamay dito. Look what I've done. Has brought this curse upon your house. Sinira ko ang buhay mo. At ngayon mawawala na sa akin ang mga anak ko. Ang bawat salita ay isang latigo na ipinapalo niya sa sarili. Ara, that's not true. It is true, sigaw niya, ang mukha ay basang-basa ng luha. I'm a failure. I failed them 5 years ago when I left them at your door, and I'm failing them now. Maybe they're right. Maybe I am an unfit mother. Pumasok siya sa loob ng bahay, umiiyak, at ikinulong ang sarili sa kanyang kwarto. Naiwan si Leo sa labas, mag-isa, nakatingin sa kalsadang nilamon ang sasakyan ni Miggy. Ang bahay na dati puno ng tawanan ay biglang naging isang malaki at malungkot na espasyo.
Naramdaman niya ang parehong kawalan na naramdaman niya noong bata siya, noong iniwan sila ng kanyang ama. Lahat ay nawala. Ang tiwala ni Ara sa kanya. Ang saya sa kanilang tahanan. At ang pinakamahalaga, ang mga bata. Pumasok siya sa kanyang study, napaupo sa kanyang upuan, at napasabunot sa kanyang buhok. Ang matatag na isihi, ang haligi ng pamilya, ay nakaramdam ng matinding pagkatalo. All is lost. Para siyang nasa gitna ng karagatan, walang bangka, walang sagwan. Tinitigan niya ang isang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato nilang 5 na kinuha noong isang linggo lang sa isang parke. Masaya sila. Kompleto. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro. Balak sana niyang hindi sagutin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Hello, sagot niya, ang boses ay pagod at walang buhay. Sir Liu. It's me, David. Your private investigator. Si David. Ang imbestigador na kinuha niya ilang linggo na ang nakalipas para alamin ang bawat butas sa buhay ng mga De Leon. David. Any news? Tanong ni Leo, walang gaanong pag-asa. Yes, sir, sabi ng imbestigador. Pasensya na kung natagalan. Napakahirap kumuha ng impormasyon, sobrang higpit nila. Pero may nalaman na po ako. Isang malaking bagay. May narinig si Leo na pag-aalinlangan sa boses ni David. Sir, may nalaman po ako tungkol sa pamilyang De Leon. At base sa mga dokumentong hawak ko ngayon. Hindi lang ito tungkol sa mga bata. Sir, may nalaman po ako tungkol sa pamilyang De Leon. At base sa mga dokumentong hawak ko ngayon. Hindi lang ito tungkol sa mga bata. Ang mga salita ng imbestigador na si David ay parang isang maliit na kandila na biglang sumindi sa madilim na kwarto ng pagkatalo ni Leo. Agad siyang napaupo ng tuwid. Ang pagod sa kanyang boses ay napalitan ng isang matalas na interes. What are you talking about, David? Be specific, utos ni Leo. Narinig niya ang pag-shuffle ng mga papel sa kabilang linya. Sir, ang De Leon Group it's a house of cards. Lubog na lubog sila sa utang. For the past 3 years, sunod-sunod ang mga business deals nila na nalugi. They have massive loans from 3 major banks na malapit nang mag-mature at wala silang pambayad. In short, sir, they are on the verge of bankruptcy. Bawat salita ni David ay unti-unting nagbubuo ng isang nakakakilabot na larawan sa isip ni Leo. Ang pagbabalik ni Miggy, ang biglaang interes sa mga bata, ang maruming laro sa media. So this custody battle. Bulong ni Leo habang ang mga piraso ng puzzle ay nagkakabit-kabit sa kanyang isipan. Hindi po ito para makuha ang mga bata, sir, kumpirma ni David. Ito ay para makuha ka. Natahimik si Leo. Ang lamig ng katotohanan ay mas masakit pa sa suntok. They're desperate, sir, pagpapatuloy ni David. Ang pagkakadikit ng pangalan ng De Leon sa pangalan ng Ignacio sa publiko, through the children, ay ang tanging paraan nila para mapanatili ang tiwala ng mga investor at para makahanap ng bagong pondo. They are using the children as leverage. Public relations strategy. Bailout plan disguised as a family drama. And Miggy's story about his mother forcing him, tanong ni Leo, kahit alam na niya ang sagot. I checked the timeline, sir. The SV engagement was called off because the SV family discovered the De Leon's financial problems. Hindi po si Miggy ang umayaw. Siya ang iniwanan. Isang kasinungalingan. Lahat ng iyon. Ang mga luha ang pagsisisi. Isa itong napakahusay na pag-arte. Isang malamig at nakakalkulang galit ang gumapang sa ugat ni Leo. Hindi na ito ang mainit na galit ng isang taong naargabyado. Ito ay ang galit ng isang sihi na na-outsmart ng isang ama na ang mga anak ay ginawang kasangkapan sa isang corporate game. David, I want every single document, every piece of evidence you have. Send it to my lawyer's office and to my personal email. Now, utos ni Leo, ang kanyang boses ay kalmado na ngunit puno ng panganib. Pagkababa ng telepono, agad niyang tinawagan si Atty. Reyes. Reyes, sabi niya, hindi na naghihintay ng pagbati. I need you in inside house. Now. Drop everything you're doing. War is coming and it just got the ammunition we need.
Habang naghihintay si Leo sa itaas, si Ara ay nakakulong sa kanyang kwarto. Ang mga luha niya ay natuyo na, napalitan ng isang blangkong pamamanhid. Ang katahimikan ng bahay ay isang malakas na paalala ng kanyang pagkukulang. Ang bawat sulok ay sumisigaw sa kawalan ng kanyang mga anak. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng pagdating ng isang sasakyan na sinundan ng mahinang boses ni Leo mula sa ibaba. Ang tono nito ay apurado at seryoso. Dahan-dahan, binuksan ni Ara ang pinto ng kanyang kwarto. Ang pag-aalala para kay Leo ay mas malakas kaysa sa sarili niyang pighati. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, nakatayo sa dilim, sapat lang para marinig ang usapan sa study na bahagyang nakaawang ang pinto. "Elwa God, Leo D." Narinig niya ang boses ni Atty. Reyes, puno ng pagkabigla. "This is insane. They're not just fighting for custody. They're using the children as collateral for corporate takeover." "It's not takeover, Reyes. It's a lifeline," sagot ni Leo, ang boses ay matigas na parang bato. "They're drowning and they see me as a life raft." That whole story Miggy told Ara about his mother forcing him, it was all performance. A calculated lie to gain her sympathy. Isang kasinungalingan. Ang salitang iyon ay tumama kay Ara na parang kidlat. Ang huling piraso ng duda sa kanyang puso, ang maliit na paano kung na nagpapagulo sa kanyang isipan, ay biglang naglaho. Nawasak. Ang mga kwento. Ang mga luha ni Miggy. Ang pagsusumamo. Lahat ay isang palabas. Hindi kalungkutan ang naramdaman niya. Hindi rin galit. Kundi pandidiri. Isang malalim at malamig na pagkasuklam. Ginamit siya. Ginamit ang kanyang mga anak. Ginamit ang kanyang nakaraan para sa pera. Naramdaman niyang tumigil ang kanyang panginginig. Ang kanyang likod, na kanina ihukot sa pagkatalo, ay dahan-dahang tumuwid. Ang head nurse na nawala sa loob ng ilang araw ay nagbalik. Ang inang mandirigma ay nagising. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa study at itinulak ng buo ang pinto. Napalingon si Leo at Atty. Reyes, parehong nagulat na makita siya. Inaasahan ni Leo na makita ang isang babaeng wasak, ngunit ang nakita niya ay iba. Ang mga mata ni Ara ay hindi na namamaga sa pag-iyak. Ang mga ito ay malamig, matalas at puno ng apoy. Lahat kasinungalingan lang, tanong niya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay isang tanong na hindi naghahanap ng awa, kundi ng kumpirmasyon. Tumayo si Leo. Lumapit siya kay Ara, hindi para aluin ito, kundi para ipakita ang mga dokumento sa kanyang mesa. Mga bank statement. Mga loan agreement. Mga email. Hinawakan ni Ara ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binabasa ang mga numero at mga salita na nagpapatunay sa karumal-dumal na katotohanan. Pagkatapos, tumingin siya kay Leo. Sa sandaling iyon, isang bagong ugnayan ang nabuo sa pagitan nila. Walang salitang binitawan, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-usap. Nakita ni Leo sa mga mata ni Ara hindi na ang biktima, kundi ang isang kakampi. Isang babaeng handa ng lumaban. At nakita ni Ara sa mga mata ni Leo, hindi lang ang isang tagapagtanggol, kundi isang general na handa ng sumabak sa gyera. Sila ay isang team. Tumingin si Leo kay Atty. Reyes. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang desisyon ay buo. Reyes, sabi ni Leo, habang ang kanyang tingin ay nananatili kay Ara. Sa susunod na hearing, ihanda mo ang lahat ng ito. Anong susunod nating hakbang? Tanong ng abogado. How do we use this to defend our position? Isang maliit at mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Huwag na tayong magdepensa. Huminto siya sandali, hinahayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. Oras na para umatake. Ang araw ng huling paghukom ay dumating. Habang nakaupo si Ara sa loob ng malamig na korte, sa tabi ni Leo, iba na ang kanyang pakiramdam. Ang kaba ay naroon pa rin, isang kuryenteng gumagapang sa kanyang mga ugat, ngunit hindi na ito kaba ng takot. Ito ay ang kaba bago ang isang bagyo. Ang katahimikan bago ang pagsabog. Nakaramdam siya ng kamay na humawak sa kanya. Ang kamay ni Leo. Tumingin siya dito. Hindi ito isang hawak ng awa, kundi isang hawak ng pagkakaisa. Tumango siya at tumango rin si Leo pabalik. Handa na sila. Sa kabilang panig, nakaupo sina Miggy at Doña Victoria.
Ang kanilang mga mukha ay kampante, halos mayabang. Para sa kanila, ito ay isang formalidad na lamang. Hawak nila ang alas, ang audio recording, at ang simpatya ng publiko na maingat nilang binuo. Sila ang mga biktima sa kwentong ito. Sila ang mananalo. The court is now in session, anunsyo ng clerk. Tumayo ang lahat ng pumasok ang judge. Unang nagbigay ng kanyang closing argument si Atty. Francisco. Paulit-ulit niyang idiniin ang pagiging unfit mother ni Ara, gamit ang peking audio recording bilang sentro ng kanyang argumento. Ipininta niya si Miggy bilang isang nagsisising ama na ang tanging hangad ay itama ang mga pagkakamali ng nakaraan at ibigay sa kanyang mga anak ang buhay na nararapat para sa kanila. Habang nagsasalita ang abogado, nakatingin lang si Ara kay Miggy. Ang galing niyang umarte. Ang kanyang mukha ay puno ng peking kalungkutan at pagsisisi. Napailing si Ara. Hindi dahil sa galit kundi sa pagkaawa. Isang uri ng awa para sa isang taong handang isakripisyo ang sariling mga anak para sa pera. Pagkatapos ni Atty. Francisco, tumayo si Atty. Reyes. Your Honor, simula ni Atty. Reyes, ang kanyang boses ay kalmado. My clients have been accused of many things. We have been painted as the villains in this story. Today, we are not here to defend ourselves. We are here to reveal the truth. Isang folder ang binuksan niya. Your Honor, the prosecution's entire case is built on two things: my client's alleged unfitness, and De Leon's supposed love for his children. We would like to address the latter first. Naglakad siya patungo sa judge. Your Honor, I am submitting these documents as evidence. These are the certified financial statements of the De Leon Group for the past 3 years. Bank statements, loan agreements, and notices of default. Isang kopya ang ibinigay sa kampo ni Miggy. Nakita ni Ara kung paano kumunot ang noo ni Atty. Francisco habang binabasa ito. Nakita niya kung paano biglang nawala ang kulay sa mukha ni Miggy. At nakita niya ang unang butil ng panik sa mga mata ni Doña Victoria. As you can see, Your Honor, pagpapatuloy ni Atty. Reyes, the De Leon Group is bankrupt. This entire custody battle is not about love. It is a desperate, malicious, and disgusting attempt to use 3 innocent children as leverage. Corporate bailout plan. They are not fighting for their children. They are fighting for their survival, using the good name of FI client, Leon Ignacio. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa korte. Ang judge ay seryosong binabasa ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Objection, Your Honor. This is irrelevant to the custody case, sigaw ni Atty. Francisco, ngunit halata na ang kaba sa kanyang boses. Sustained, sabi ng judge, ngunit ang tingin niya kay Miggy ay nagbago na. But this court will take this information into consideration when determining motive and character. Ngayon, ang atake ay lumipat kay Leo. Tumayo si Leo, hindi para magbigay ng testimonya, kundi para sa isang statement. Tumingin siya sa judge. Your Honor, I am not their biological father. That is a fact. Hindi ko sila kadugo. But fatherhood is not about blood. It's about showing up. It's about the sleepless nights when they have a fever. It's about teaching them how to ride a bike and being there to kiss their scraped knees. It's about celebrating their small victories and holding them when they're scared. For 5 years, I was there. For 5 years, I was their father. That is also a fact. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga mata ay lumipat kay Ara. Isang tingin na puno ng paggalang at pagmamahal. At nang bumalik ang kanilang ina, nakita ko ang pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman. Nakita ko ang isang pamilya. Ang pamilya ko. Napaluha si Ara. At ngayon, turn na niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Hindi siya tumingin kay Miggy. Hindi siya tumingin sa judge. Tumingin siya sa kawalan na para bang kinakausap niya ang kanyang mga anak. 5 taon na po ang nakalipas, simula niya, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Gumawa ako ng isang desisyon na habang buhay kong pagsisisihan at habang buhay kong ipagpapasalamat.
Iniwan ko ang aking mga anak. Iyan ang katotohanan. Pero hindi ko sila iniwan dahil sa kawalan ng pagmamahal. Iniwan ko sila dahil sa sobrang pagmamahal. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Wala akong pera. Wala akong tahanan. Wala akong kakayahang bigyan sila ng buhay na nararapat sa kanila. Kaya ipinagkatiwala ko sila sa taong inakala kong may mabuting puso. Isinakripisyo ko ang karapatan kong maging ina para sa kanilang kapakanan. Iyon po ang konteksto ng audio recording na ipinarinig nila. Iyon ang mga salita ng isang inang durog ang puso, hindi ng isang inang walang pakialam. Humarap siya sa judge, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa tapang. Your Honor, hindi ko po maibibigay sa kanila ang mga mansyon at mamahaling sasakyan na kayang ibigay ng kanilang ama. Ang tanging maibibigay ko po sa kanila ay ang aking buong buhay. Ang aking pagmamahal. Ang aking panahon. At para sa isang bata, naniniwala po ako, iyon ang pinakamahalagang yaman sa lahat. Natapos ang kanyang salita. Ang katahimikan sa korte ay ganap. Maging si Atty. Francisco ay walang masabi. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nahubaran. Ang kanilang mga motibo ay nailantad. Tumingin ang judge kay Miggy at Doña Victoria, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Pagkatapos ay tumingin siya kina Leo at Ara, ang kanyang tingin ay lumambot. Kinuha niya ang kanyang gavel. Ang tunog ng kahoy sa kahoy ay umalinggaw sa buong silid, isang tunog ng katapusan. Huminga ng malalim ang judge. After careful consideration of all the evidence and testimonies presented, ang korte ay nagpasyanati. Ang korte ay nagpasyanati. Ang bawat puso sa loob ng korte ay tumigil sa pagtibo. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Ara ng mas mahigpit. Ipinikit ni Ara ang kanyang mga mata, naghahanda para sa anumang hatol. Ibigay ang nag-iisa at permanenteng kustodya nina Lucas, Liana, at Liam Santos kay Im Arabella Santos at kay Im Leon Ignacio. Ang mga salita ay parang isang alon ng ginhawa na bumuhos sa kaluluwa ni Ara. Napamulat siya, hindi makapaniwala. Napatingin siya kay Leo na nakatingin sa kanya, isang malawak na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Furthermore, pagpapatuloy ng judge, ang kanyang tingin ngayon ay matalim na nakatuon sa pamilyang De Leon. The court finds A. Miguel De Leon and M. Victoria De Leon guilty of malicious prosecution, emotional distress, and defamation. A separate case for damages will be heard. Ang visitation rights ni Im F. De Leon ay sinuspinde hanggang sa odas na ipag-uutos ng korte. Gumuho ang mundo ng mga De Leon. Napasigaw si Doña Victoria ng hindi, habang si Miggy ay napaupo na lang, blanko ang mukha, talunan. Habang sila ay nilalapitan ng mga reporter sa labas ng korte, hinarap naman ni Ara at Leo ang liwanag. Hindi sila nagsalita. Niyakap lang ni Leo si Ara ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat, ng tagumpay, ng isang bagong simula. Sa mga bisig ni Leo, umiyak si Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay luha ng saya. Tapos na. Ang digmaan ay tapos na. Makalipas ang 6 na buwan. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang amoy ng maalat na hangin. Ang mainit na sikat ng araw sa balat. Nakatayo si Ara sa ilalim ng lilim ng isang puno ng niyog, pinapanood ang kanyang pamilya. Mas mabilis, Daddy. Mas mabilis, sigaw ni Liam habang itinutulak ni Leo ang kanyang swing. Ako naman, sigaw ni Lucas na naghihintay sa kanyang pagkakataon. Sa di kalayuan, si Liana ay abala sa paggawa ng isang sandcastle. Pagkatapos ng korte, ang buhay ay dahan-dahang bumalik sa normal, isang bagong uri ng normal. Ang mga bata ay tinawag na siyang Mama Ara, isang pangalang mas matamis pakinggan kaysa sa anumang musika. Si Leo naman ay nanatiling kay Daddy Leo. Sila ay isang pamilya, hindi man tradisyonal, ngunit buo. Ang De Leon Group, tulad ng inaasahan, ay bumagsak. Ang kanilang pangalan ay nadungisan at ang kanilang yaman ay naglaho. Wala nang narinig si Ara tungkol kay Miggy. Para sa kanya, isa na lang siyang multo ng nakaraan. Lumapit si Leo sa kanya, may dalang-dalawang bote ng malamig na tubig. Pagod ka na, tanong niya, isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi, sagot ni Ara, habang sumasandal sa balikat ni Leo. Ito ang pinakamasayang pagod sa buong mundo. Pinanood nila ang paglubog ng araw.
Ang kalangitan ay nagkulay kahel, rosas at lila. Ang tatlong bata ay tumatakbo na ngayon sa dalampasigan, hinahabol ang mga alon. Ara, mahinang tawag ni Leo. Tumingin si Ara sa kanya. May kung anong seryoso sa kanyang mga mata. Kinabahan siya bigla. May gusto akong ibigay sa'yo, sabi ni Leo. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang maliit na kahon na may singsing. Isa itong nakatuping papel. Nagtatakang kinuha ito ni Ara at binuksan. Ito ay isang simpleng papel na may sulat kamay ni Leo. Isang kontrata. Kasunduan ng pagiging magulang ihi kasama de buhay. Ako, si Leon Ignacio, ay nangangako. Gagampanan ang pagiging ama ni na Lucas, Liana, at Liam sa abot ng aking makakaya, sa sakit at sa ginhawa, sa tawanan at sa iyakan. Sasamahan si Arabella Santos sa kanyang paglalakbay bilang ina, bilang partner, at bilang kaibigan. Hindi na muling kakain ng sinigang na walang sili dahil alam kong ayaw niya yon. Matututong sumayaw ng maayos para hindi na siya mapahiya sa susunod na party. Mamahalin siya at ang tatlong bata, araw-araw, hanggang sa aking huling hininga. Sa ilalim, may 2 linya para sa pirma. Ang isa ay may pirma na ni Leo. Ang isa ay blanko na may nakasulat na, Arabella Arat Santos. Tumulo ang luha ni Ara habang binabasa ito. Isang tawa na may kasamang iyak ang kumawala sa kanya. Leo, ano to? Hindi ko kailangan ng singsing para patunayan ang pagmamahal ko sa'yo. Ara, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay sinsero. Ang kailangan ko lang ay ang pangako mo. Ang mo. Hindi dahil sa mga bata. Hindi dahil sa utang na loob. Kundi dahil mahal mo rin ako. Tumingin si Ara kay Leo, sa lalaking sumalo sa kanya noong siya ay bumagsak, sa lalaking nagtayo sa kanya muli, sa lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal at magtiwala ulit. Bulong niya. Leo. Mahal na mahal kita. Walang magarbong singsing. Walang palakpakan. Tanging ang tunog lang ng alon. Hinalikan siya ni Leo. Isang halik na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng paghihintay, at lahat ng pag-asang kanilang pinagdaanan. Isang halik na nagsasabing, sa wakas, umuwi na tayo. Mama! Daddy! Look, sigaw ni Liana mula sa dalampasigan, itinuturo ang kanilang obra maestra, isang malaking sandcastle na may 5 maliit na figura na gawa sa kabibe. Nagkatinginan sina Ara at Leo at sabay nang umiti. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Ara. At sabay silang naglakad, sinalubong ang kanilang 3 anak. 5 anino ang magkakasamang naglakad sa dalampasigan, papalayo sa lumulubog na araw, papalapit sa isang bagong umaga. Hindi perpekto. Minsan magulo. Ngunit buo. Ang kanilang pamilya.